Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Diesel, kerosene, asahan ng higit pisong rollback. Good news Pilipinas, magkakaroon ng higit pisong rollback sa kada litrong diesel at kerosene ayon sa isang oil industry source. Narito ang mga inaasahang bawas presyo base sa 4 na araw na trading. Ang diesel ay may 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Samantala, may nakaambang taas singil naman sa gasolina na hindi bababa sa piso kada litro. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, makakasama po natin ngayon sina Kuya Yeri, Gama at Popoy. Akala ko pure good news na yan. Pagkabasa ko ng balita na yan. May tataas pa rin pala yung gasolina. Hindi kasi di ba nga dahil nga doon sa nangyayaring kaguluhan Maraming overseas. So maraming apektado. Plus, bare months na eh. Oo. December na eh. So yung demand tataas. Dahil nga doon sa nangyayaring gera, kasi meron pa ring issue sa Ukraine and Russia, di ba? Yes, di pa naman tapos yun eh. Di pa rin naman tapos yun. And mukhang madadagdagan pa kasi hindi lang naman ang Gaza Strip ang nagkakaroon ng retaliation sa Israel, pati yung ano yung pangalan nun? Yung isang Lebanon? grupo din na nasa Hezbollah. Oo, yun. Hezbollah. Sa ano yun? Sa grupo sa Iran yun. Pero yun nga. Sa ano sila nang gugulo eh? Sa Lebanon. Oo, yan. Sa Lebanon sila nang gugulo. Yes, and kumbaga, kahit na sabihin natin malayo sila, di tayo apektado. But, yung global kalakaran, yung global market, naapektuhan ng mga kaguluhan na yan. So, ang naiinis ako dun sa mga oil companies, nag-ano pa yung tipong, katulad yung nakaraan, ilan yung rollback nung Magkano lang yung rollback? 3 pesos yata. Higit Tapos, piso. Higit piso. Hindi, nung Ano nakaraan? Ano nakaraan? di ba, tatlong piso yung rollback, kaya ka nanay ko nagpa-full tank bigla. Wala pang isang linggo, Tumaas ulit. ng piso. Di ba? So parang nakuha sa tayo Magkakasunod hindi, ang problema kasi, yung mga naiipit, yung mga nasa transport sector, yung mga nasa, mga palengke, mga bilihin, yung fluctuation ng prices, hindi hindi magpirme. Hindi mag-fix kasi Ayaw mag-stable. So, ganun din yung presyo ng mga bilihin, ayaw rin mag-stable. Di ba? Lalo na kapag sige, mataas ang crudo nung binili namin itong supply na to, di man agad mauubos yan within a week. Di ba? Lalo na yung mga nagugulay, alam niyo yan. Kaya medyo di mo maintindihan kung pinaglalaroan ba ang mga tao, ang mga tawag dito, yung mga consumers pagdating dyan sa good news, para lang magkaroon ng good news. Dahil alam naman natin na since the beginning ng 2023, sunod-sunod na bad news tong nakukuha natin. Di ba? Pati nga yung investors nga natin biglang kumonte compared last year. Oo. Pero compared last year, mas maraming biyahe ngayon. Pero itong sa rollback na to, next week ba to? Incoming weekend. Akala ko Yung call na ba? madalas kasi ganun. Pero Hindi, parang yata eh. alam ko incoming week yan. Ano pa lang yan? Parang ina-announce pa lang nila na magkakaroon. Hindi man agad-agad Inaasahan pa lang inaasahan. Pero, Tataas pa rin naman ang gasolina eh. Oo, Sinabi nila eh. hindi, ang lang naman yung kerosene at yung kerosene ng LPG. diesel. Ay, LPG ba? alin ba usually yung yung mas gamit? Technically, diesel ang mas gamit sa ngayon. Bihira na lang yung... At meron pa mga kotse na naka gasolina. Pero yun nga, diesel pa rin ang mas maraming gumagamit. And yung mga jeepney kasi, diesel yung Yung diesel kasi, sa mga tracking yan, gamit Yes, na gamit tracking. yan. May balita rin na matawag ko, ethanol ba yun? Yung 20% na binanggit na 20% na. 20% na may binanggit na tungkol din sa sa gagamitin na na dahil sa pagtaas ng presyo ng mga diesel, may ganung panukala or bagong ipapalit or something.
Hindi, baka biofuel, sa ano lang yun, alternative. Pero lately kasi, di ba, mayroon ng mga electric. Dumadami na yung mga nag-electric. So, Kung ipupush nga yung electric talaga sa Pilipinas, makakatipid. Kaya lang, sigurado yan, ang tataas na naman dyan ngayon, kuryente. pero kasi compared mo dun sa konsumo mo ng kuryente sa sasakyan, yes. di hamak na mas malaki yung ano. Makakatipid ka talaga. Katipiran. Kasi magkano ang gasolina? Oo. Yung maaabot ng, let's say, sa US kasi, yung isang puno ng battery ng Tesla, nasa $10 eh. So sabihin natin magkano yun, mga 60 pesos. Tapos ang takbo. Ay, tama ba? Oo. 600 pala, 600 pesos. Pero takbo nun, malayo na. Oo, yung 600 na mararating nung gasolina, ilan lang? Praso lang, Oo. Ngayon, yung ano na yun, yung Tesla na yun, napakalayo na mararating. Alam ko, si Alden yata yung isa sa mga nagbukas ng bagong Tesla dito sa yung sa opening ng bagong Tesla Philippines something. Ito nakaraan. Pero sisimulan na daw ang production nun. Hindi ko pa sure kasi nabalita ko lang ng isang araw kaya naging interesado din ako na alamin ko ano yung what's in store dun sa dun sa electric motor vehicle na kasi di ba may mga Chinese na Yes, marami. pero alam niyo bang kaya pala pumasok yan dito nalugi sila sa China. Mga nakatiwangwang yung mga electric cars dun ng kumpanyang kaya dito binabagsak. Pero sa Amerika, talagang sikat ng Tesla. Oo. Tapos yun nga, ang electric vehicle kasi iba rin ang maintenance ng electric vehicle sa ordinaryong vehicle or yung gasoline vehicle. Kasi mas madali technically sa electric vehicle. Dahil tawag dito, ang motor nun yung parang dinamo lang, di ba? Mas madaling pag-aralan, hindi siya overly complicated na kahit simpleng tao ay kayang aralin, pag-aralan at in a way mag-assemble nung sarili niya man. Yes. Kaya napakalaking convenient nga ng electric vehicle. Ayun, nakita ko na ethanol blend. Ethanol, lalagyan ng ethanol. Yung 20% yata sinasabi nila na Lang naman yun parang alam niyo yung pinagprituan daw ng French fries. Oh. Pwede siyang pandagdag dun sa Diesel. Kaso may issue nga daw na baka daw makasira daw ng ng makina pag madalas gamitin daw itong ethanol. Nung tinest naman yan sa Mythbusters filtered nga lang yun two-step filtering lang. As in paper filter, yung coffee filter na malaki. Yun lang yung ginamit umubra naman, tas wala naman sila nakitang problem. At kasi di naman kumbaga hindi naman corrosive yung vegetable oil na ginamit sa. Ayun legit na pinagprituan ng French fries sa McDonald's, doon lang nila nakuha yan. Pero umubra. Kasi tinatapon lang yun. Technically. Ayun nga, naging ang ng mga fast food nakita ko na yung parang sewage nyo. Yung grease trap. Grease trap, Potent. Kung iniipon na lang yun, tapos yun nga. Tapos bebenta, pwede pang dagdag na mas okay. Pero sa ngayon, yun nga, yung yung pagbaba ng gasolina, hindi rin magtatagal. Siguradong magkakaroon pa ng epekto. Tataas pa yan. Yung gasolina ang tataas, yung pre. Hindi, pati diesel sigurado yan, magkakaroon ng yan. Kasi nung nakakaraan, mas mura nun ng ang diesel Pero di ba nung nagkasunod-sunod yung taas, mas mura na ang gasolina kumpara sa diesel. Oo. Ngayon pantayan na sila Pantayan na ulit sila kaya nga mas marami yung naka-diesel na nagpapa-convert ng diesel sa sa kotse nila kasi nga tawag dito, mas mura kasi ang diesel sa ngayon pantay na So So, yun po ang ating balita patungkol sa latest update sa oil price update. At para po sa mga iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA. Yun po. Maraming salamat.